For today's video, magluluto tayo ng banana Q. So, itong banana Q na to, ay banana Q. Banana Q agad din nuluto na, no? Itong saging na saba ay galing kay Papa. Ewan ko na lang kung saan niya binili to. Basta, lulutuin ko. At mag-feeling chef na naman tayo for today's video. Ayan, binuksan ko yung saging at kinain. So, tinikman ko po na. Baka may masamang lasa. So, approve siya. Masarap siya. Matamis. At dito nga ay nilagyan ko pa ng design na parang pa-heart or pa-piece or pa-tree or ano ba yan. Ang ginagaya ko nga dyan ay yung tinatawag nilang maruya. Kaso yung akin, nagmukhang 3 daliri na dapat ay 4. 4 na slice dapat yun eh. May yung maruya. Pero yung akin 3 lang, di ko ma-4. Shoutout kay Ate Janet dyan na napakagaling magluto ng kung ano-anong pagkain. Paki-comment naman kung paano ba gawin ang maruya. Yung maruya lang na walang harina. So ayan yun lang yung naisip kong gawin sa saging. Isaw-saw sa asukal tapos sabay perito. May mga bagay talagang hindi natin alam gawin pero kaya nating hulaan. Syempre yung saging kahit anong luto dyan, nakakain yan. So ang cute ng design ng saging, no? Parang naging paan ng pato. So kahit ganyan yan, pagluto niyan, masarap yan. So hindi ko nilahat lagyan or idut-dut sa asukal dahil si mother ay bawal sa asukal. So sa kanya yung walang asukal. At dito nga ay sinimulan ko ng isaw-saw sa mantika para maluto na natin. At si mother ay nagugutom na. Madalas na kinakain ni Mama is itong saging, lalo na sa umaga. Pagising niya, ito na yung almusal niya. Saging. Nung isang araw, saging. Bukas, saging. So, dahil mahilig din ako sa saging, ayun, nakikinabang din naman ako sa saging niya sa araw-araw. Update ko kayo sa sugar level ni Mother. So, medyo okay na siya, no? Bumaba. Pero, kahapon, sobrang baba naman. Siguro dahil din sa iniinom niyang dahon ng avocado. So, speaking of dahon ng avocado, so, nirecommend nga sa akin ng kapatid ko tong maraming alam sa buhay. So, sabi niya, ilaga ko daw si mother ng dahon ng avocado. So, nagdala siya ng dahon ng avocado from Indang, Tunaik. So, ayun, ininom nila mama at papa. At mukhang okay nga siya dahil bumaba nga yung sugar level ni mama. Or di ko alam kung dahil ba sa avocado o sa gamot. So, yun lang yung nakikita kong yung dahilan. Kasi, sa gamot naman, di naman masyadong bumaba yung sugar ni mama, pero nung uminom siya ng ganun parang bumaba. So, yun lang yung nakikita ko. Hindi ko rin alam kung ano ba talagang nagpagaling kay mama o nagpababa ng sugar niya. So, ito lang naman suggestion lang para sa mga may diabetes dyan. So, pwede kayong uminom ng nilagang dahon ng avocado. Try nyo lang, baka umipik sa inyo. So, yung mga may taong, gusto ko baliktad na naman tayo, guys. So, yung taong may diabetes is marami nang kailangang iwasan at kailangang gawin. Hindi na tulad dati na gagawin mo to okay lang, kainin mo to okay lang. So, ngayon, hindi na po ganun. Kaya, bali, mag-iingat na tayo sa mga kinakain natin. Hindi na basta-basta kumain ng kung ano. Lahat, pinag-iisipan mo na kung ito ba ay okay sa'yo or hindi ba ito bawal sa'yo or pwede ba ito sa'yo, ganon. Sad to say pala, ang diabetes is forever na. So, maintenance na si mother sa gamot. Nagre-reklamo na nga siya na sobrang dami na ng gamot na iniinom niya. Wala tayong magagawa doon dahil nangyari na, meron na siyang diabetes. Ang ating magagawa na lamang is kailangan ma-monitor siya, kontrolado yung sugar niya at yung mga kinakain niya, chinecheck namin lagi, kaming mga anak niya. So, yun lang naman. Para sa mga may diabetes dyan, mag-iingat at huwag pabayaan. Huwag pabayaan, huwag nyong baliwalain ng diabetes. Kung meron yan or may nararamdaman na kakaiba, magpa-check up, tapos magpagamot at uminom ng gamot. Kasi meron dyan, yung matitigas na ang ulo, dahil matanda na, alam niyo naman yung matanda, medyo matigas na ang ulo, niresetahan ng gamot, ayaw inumin, kaya yun, hindi gumagaling. So, huwag ganon. Sayang naman yung pina-check up nyo. Tapos, pag nalistahan kayo, hindi naman ninyo iinumin. Sa awa ng Diyos, si mama, hindi naman ganon. Iniinom niya lahat ng nireseta sa kanya. Kaso nga lang, yung iba, hindi na nabibili. So, yun yung problem doon. Yung sa mahal ng gamot, yung iba, hirap na ibili. Hirap na mabili. Hirap na ibili. Hirap na, ano ba talaga? Kanina pa ako Tama na nga to. Tulog na lang ako.